Hello, Leo. Reading mo for May 24 to 31 or kung kailan dadaan sa'yo to reading na to. Wait lang. Tingin ko lang yung meron lang akong tini-check sa aking phone. Ayan. Nahulog unang card mo, Nest. So, an emotionally secure, loving family is important to you. Nest is may kinalaman sa family mo eh. Security could be security ng family. Hindi lang siya just about mga material. No, ito parang meron kang something na inaalagaan, iniingatan, no, regarding sa family ninyo. So, parang ito yung mga bagay na pina-prioritize mo, no? Hindi lang always about material. Kasi parang ang binabanggit dito na kailangan i-secure mo pati yung emotional well-being ng pamilya mo. Kumbaga, this is something na pinoprotektahan mo eh. Iniingatan mo, pinoprotektahan mo. Na you make sure na parang everything is okay pagdating sa bahay, so, sa mga pangangailangan ng pamilya, hindi lang about material, but pati yung mga guidance, ganun, emotional support. No? Gavel is mga bagay na may kinalaman sa legal, or you could be dealing with someone na may involvement siya sa law, like police, etc. Peacock is about pride. Beware of great pride. Wait lang, i-move ko na lang to dito. Si Fox is pagiging yan, pagiging madiskarte. Pagiging resourceful, business-like. Sabihin, maging wais ka. Maaaring merong mga transactions na gagawin, may mga kausap ka, makikipag-deal ka, negotiate ka sa presyo, etc. Parang may mga client dyan, may mga kausap ka dyan, hindi ko alam kung bentahan ba yan, kliyente mo. Regarding business kasi yan eh. Basta parang ina-advise sa'yo nung pick up dyan, i-avoid mo yung i-avoid mo na pairalin yung pride mo. And could be yung gavel na yan yung mga, may mga inaasikaso ka, pwede naman, like mga permit, business permit, since may business din naman lumilitaw dyan. Hindi ko rin alam kung may mga ibang bagay ka pa na asikasuhin na dadaan sa legal na legal process, procedure. May mga requirements, of course, or legal documents. Overall energy, tas meron tayong challenge dito, yung good stuff. Tapos, financial or career, tapos yung sa love life mo.
So, for your overall energy or general energy, meron ka dito, Leo. By the way, this is for lahat ng Leo. I-clarify ko lang kasi may mga makukulit na sa comment section na tinatanong pa kung anong month ng sign. Like, sa Gemini yun eh. Sabi niya magkaiba daw yung Gemini, May, June. Eh, hindi naman ako astrologer. Yung reading ko naman is for all. In general, lahat ng Gemini na sinabi ko. So, matik na yun, common sense, na pag sinabi kong Leo, lahat ng Leo, kahit anong cusp mo pa dyan, anong month ng Leo ka pa. July Leo ka man o August Leo, basta Leo. Okay. Kasi baka may ganun din dito sa Leo, ha? Sun, Moon, Rising na Leo or Cross Watchers, kahit na anong Leo, pwede. Okay? So, yun na nga. Punta tayo dito sa iyong overall energy. Si Seven of Swords ito. Akala ko parang unang tingin ko si Five of Swords. Ito kasing Seven of Swords is a tricky situation. So, kailangan mo ng kailangan mo talagang diskarte, di ba? Sabi ko nga, yung facts na lumitaw dito kanina, yung pagiging resourceful. So yun, parang nagre-relate silang dalawa. So kung meron mang tricky situation dito, i-apply mo yung tactics mo, i-apply mo yung analytical skills mo, yung anong tawag doon? Mala Sherlock Holmes mo na na pag-iisip, Leo. Alam ko yung mga Leo matatalino eh. Magaling kayo sa obserbasyon, magaling kayo, achievers kayo, leader kayo. Usually, mga Leo na alam ko, ganun sila. So, yan, sinasabi nga dito, maybe merong tricky situation ka nakakaharapin. Maaring merong kang kalaban dito kasi si Seven of Swords is sneaky energy. Siya yung maaaring mag-betray sa'yo. Doon kasi sa traditional depiction ng Seven of Swords, yung lalaki doon, ninakaw niya yung mga swords nang hindi siya namamalayan. Nakapuslit siya doon sa kampo. So, yun talaga yon yung istorya ng Seven of Swords doon sa RWS na image. So, ito, kailangan maging matalas ka na ma-detect mo sino ba tong traitor na possibly meron siyang ginagawa behind your back. And alam ko, mapifigure out mo yan. So, ito yung deceptive energy. So, ang advice dito is you should act with integrity. Or kailangan mong maging madiskarte, sabi ko nga, gamitin mo yung mala Sherlock Holmes mo na na pag-iisip, maging resourceful ka, at maging matalas ka kung sino yung mga tao dito na possible na traitor. No? Ang rune na nakalagay dito, hindi ako marunong sa runes. So, babasahin ko na lang yung regarding the runes. Sabi dito, itong rune na to si represents quick wit. Tapos sigil. Abundance of energy and readiness. Sigar naman represents Odin's weapon, an external powerful assistant. So, yun yung, kasi ito may mga runes dito eh. Kaya ako to biniling deck na to kasi may mga runes. Yan. Pero hindi naman ako marunong about runes. So, maging vigilant ka, maging aware ka, kasi parang merong deception, sneaky energy na umaaligid sa'yo. Gagamitan ka ng ng taktika din. So, gamitan mo rin ng taktika. Okay? Yan situation man yan or tao. Pagdating sa iyong challenge, ito Six of Cups. Dahil nasa challenge position ito, reverse position siya. Sa tingin ko, ito yung mga
something na related sa past mo na maaaring pinanghihinayangan mo, gusto mong balikan, pero ito yung mga remnants or yung mga past memories na dala-dala mo pa rin hanggang ngayon or maaaring nananariwa pa rin sa'yo, pero hindi mo na nga ito, ito yung mga hindi mo na pwedeng balikan kahit gustuin mo pa, no? At dahil reverse yung Six of Cups mo, pwedeng sinasabi dyan na you are still living in the past. When in fact, kailangan mong mag-focus dito sa iyong present. So, yun yung challenge mo, Leo. It could be paano ka mag-heal dito sa mga past na ito, nangyari in the past, or kung paano ka totally magkakaroon ng acceptance na matutunan mo na mabuhay ngayon ng tanggap mo na or nag-heal ka na doon sa mga past na yun na alam mo na you should make peace, ayan, na dapat you should make peace with the past. Kasi nga, hindi na rin naman ma-undo, hindi mo na rin siya may babalik. Pwedeng yun yung challenge mo. Maybe yung iba sa inyong mga Leo, you're still, hurt or attached, pwedeng attached pa rin kayo doon sa pwedeng past person or ewan ko, past trauma, past memory, past na nangyari na yan. Punta na tayo sa good stuff mo. Ito kasing good stuff, kahit lumabas ng negative side yan, positive pa rin ang nito kasi nasa good stuff siya. Kasi pag lumalabas si Hierophant, siya yung siya yung parang, di ba pagka ang symbol niya sa tarot is yung spiritual leader. So pwedeng may kinalaman yan sa sa spirituality mo, sa paniniwala mo, Leo. It could be a blessing from the divine. Yes, sometimes sinasabi nila si Hierophant could be a blessing in the divine or a nod. It could be a sign, a nod galing sa divine. Pag sinabing nod, pwedeng go signal, pwedeng confirmation, nod, N-O-D, tango in Tagalog. Okay, so as an advice, parang sinasabi dito sa iyong Hierophant card na you should make good decisions. Wise decisions actually. Kung kinakailangan mo ng advice ng someone na, alam mo yun, someone wise like the Hierophant, i-take mo yung advice na yun. Pwedeng ito yung pangangailangan actually ng professional advice, like mangangailangan ka ng advice ng meron something dito about legal. O baka naman ito ay lawyer, pwede rin namang doctor, etc. Professional or legal advice pwede rin. Or pwede rin namang spiritual advice or simpleng advice lang sa sa kakilala mo. Pwede kasing mentor to a teacher O for some of you, baka nasa teaching force kayo, professor. Or pwedeng yung iba, this is a sign na alam mo yun, makakagraduate ka na or alam mo yung PhD, masteral, yan. Pwede kasing basta ito kung hindi ito literal na formal education, pwede itong sitwasyon na makakapagpamulat sa'yo to a higher understanding, a deeper level na parang nagkakaroon ka ng pwede rin naman itong spiritual leveling up or it could be a situation na magkakaroon ka ng experience doon, tutubuan ka ng wisdom Meron kang matututunan, mapupulot from this person or this experience, Kasi ito yung magkakaroon ka ng awakening to understanding, ito yung pwede kang makapagbigay ng kaalaman kung hindi man ikaw yung ma-educate dito. Ito yung mga matters na related sa sa spirituality, sa religion, or culture.
Ang advice lang dito, wag kang maging rigid sa mga paniniwala mo. Meron ka kasing tendency na maaring maging rebellious ka, no? Or maaring maging snob ka pagdating sa advice, yan. Or pagiging pwede kasing masyado ka nang busy, masyado sa paggawa ng pera, tas nawawalan ka na ng time for spirituality. Pagdating sa financial mo, career, si Seven of yan, si Seven of Wands, medyo dark kasi yung team netong bara na to, pero binili ko kasi gusto ko yung artwork. At saka Viking inspired kasi siya. Ito kasing si Seven of Wands, kailangan mo to stand your ground. Kailangan mo i-defend yung convictions mo. Ano ba yung dapat mong protektahan, ipaglaban, depensahan na related sa related sa trabaho mo, sa career mo, sa pera. Yun, Leo Paninindigan Pangangatawanan mo yung mga prinsipyo mo or magi-stick ka dito sa ipinaglalaban mo, sa pinaniniwalaan mo. No? This is, protecting what you believe in. At kung anong iniisip mo na tama or nararapat lamang. Ito, pagkadating sa mga negosyo, sa diskarte mo, protect pera, protect your protect mo itong mga ideas mo. Or kung kinakailangan mo na depensahan, be ready. Kasi etong si Seven of Wands, pwedeng may mga kontra sa'yo dyan, alam mo yun, pwedeng may mga kalaban ka dyan. Pwede rin naman itong meron kang may encounter ng mga challenges dito pagdating sa mga gagawin mo. No? Kasi ito yung ito yung defensive position pwede rin naman itong pagtitake ng risk. Okay? Halimbawa, gusto mo, meron kang pinaplano, pwedeng business venture yan. Siyempre, hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. Kailangan mong i-prove yung kailangan mo mag-take ng risk, sumusubukan, di ba? Hindi mo malalaman kung hindi mo itatry. Ngayon, pagdating naman sa workplace, maaaring yan yung kailangan mong protektahan yung reputation mo, depensahan mo yung sarili mo, kung kinakailangan, di ba? Prove mo yung point mo ba? Kasi pwedeng may mga tao dyan na parang pabubulaanan kanila So, kailangan panindigan mo, pangatawanan mo, ano yung prinsipyo mo, yung sa tingin mo tama, yung malalaman mo. Dating sa love life mo, lumitaw dito si Priestess Reverse, no? Ito yung card na sinasabi na kailangan mong i-trust yung gut instincts mo or intuition mo dito sa situation na to na related dito sa person mo, nangyari sa inyong dalawa. So, pakinggan mo yung pakinggan mo yung inner voice mo. Kung ano yung nararamdaman kutob mo dyan. Ito kasing si Priestess, ito yung mga tipo ng malalim na person, yung pag tinignan mo sila, 'di ba? Parang wala sa itsura, pero malalim pala tong person na to. So, ibig sabihin, pwede kasing, kumbaga, wag kang magpa-full doon sa, appearance niya sa itsura niya. Halimbawa, mukha siyang maamo, pero deep inside, meron palang tinatagong kulo sa loob, 'di ba? So, yun ibig sabihin. So, itong tao na to, may malalim dito na pwedeng kala mo ganun lang yung appearance niya, yun lang yung basa mo sa kanya sa panglabas. Pero deep inside, merong something dito na, alam mo yun, may tinatago siya.
Ayan. So, hindi ko na alam kung ano yun. Bahala na yung divine na mag-ano sa'yo, magpakita nun. Hindi ko na pangungunahan. Pero mukhang meron kang something na matutuklasan dito sa person na to. And pwede nga actually nararamdaman na ng intuition mo yan eh. Maybe nagkakaroon ka pa nga ng denial dito about your intuition, no? Siguro inisip mo, hindi, baka naman mali ako. Ganito, ganyan. So, mako-confirm din yan. Darating din yung time na mako-confirm mo yung kutob mo tungkol dyan sa person na yan. So, dito naman, sa yung bottom ng deck is the Nine of Cups. Ito yung area ng unexpected. So, hindi mo ina-expect na maaaring madidisappoint ka rito. No? Kasi baliktad baliktad si Nine of Cups. Or maybe, meron something dito na ma-expose, hindi mo inaasahan yun. Sabi ko nga, pwedeng relate doon sa love life mo yan. Or dito, yung betrayal, sneaky na binabanggit ko sa'yo kanina. Basta mayroong ma-expose, ma-reveal dito and pwedeng this is something na ikaka-disappoint mo. Meron kasing impostor dito may mga hidden lies. Dito pa lang lumilitaw na yan, no, sa overall energy mo. Tapos pwede rin naman, possibly, pagdating dun sa love life mo, may mga hidden, di ba yung binabanggit ko. So, may marireveal na dark secrets for sure. Okay? So, before tayo magpunta doon sa no contact situation, no, papakita ko sa inyo ano yung mga emotions, iniisip, possible na gustong sabihin sa iyo ng person na no contact mo. Before that, let me remind you guys na kung bago po kayo, please don't forget to subscribe or follow. Malaking tulong po yan. Yung gusto ng private reading sa akin, ang only way lang ay kayo po ang mag-reach out doon sa nag-iisa, take note, nag-iisa official Purple Teen FB page. May check sa dulo, ibig sabihin meta-verified. Wala nang ibang Purple Teen sa FB kundi yun lang. Kaya mag-ingat kayo dun sa mga fake, baka yun yung kausapin ninyo. Tandaan nyo, ang palatandaan, pag merong nag-chat sa inyo na God friend, yun yung mga fake. Kasi never ako mag-reach out sa inyo. Kaya kayo yung mag-PM sa akin, ha? Thank you nga pala dun sa mga nag-avail ng subscription, membership. Kung gusto nyo exclusive perk sa akin sa FB ko, avail kayo ng subscription. No? Thank you rin dun sa mga nagpapadala ng stars. Super thanks. Yan. Mga laging nagla-like, nagko-comment, abangers, bumabalik-balik, palaging sumusubaybay, mga nag-share. Especially yung mga mababait na hindi nag-i-skip ng ads na nakakaunawa. Okay? Malaking tulong po yan. So, para ito sa mga no contact, ano ba yung iniisip niya, nararamdaman, or mga unspoken words ni person. I wish things could be different daw. Wishing things were different. I would like to give this another chance. Di ba? Yun dun yung panghihinayang Andun yung hindi pa rin siya nagle-let go. Ayan Kung pwede lang baguhin, ibahin. Ayan Gusto niya pa another chance. I feel abandoned by you and it is triggering my childhood traumas. Di ba? Meron akong binanggit dito about past memories. And lumilitaw din yun sa energy ng person mo. So, ang feeling niya, ikaw yun ang iwan. Pagdating naman sa mga closing message or advice para sa inyo, pay attention to signs. Ayan na nga, yung sinasabi ko sa High Priestess, pagdating sa love life mo, yun yung intuition mo The synchronicities you have been noticing are not coincidence. So, pangalawang beses na yan. Sinasabi. Hindi lang yan nagkataon, no?
Lalo na kung may mga signs na dyan na ini-ignore mo. This situation will result in good karma. Eh naman pala kung ano to, kung tungkol saan daw ito, Leo. Mukhang maganda naman yung mangyayari dyan, magiging outcome or bunga. Maganda yung babalik. Okay, thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod. Babush!